Na hindi ko makalimutan nung na-encounter ako is unang-una is nung na-deploy ako sa FOD, designated FOD namin sa Forward Observer Detachment. So ang mission namin doon is to conduct blocking at bantayan namin ang mga mobility corridor at supply route ng kalaban para ma-kwan sila, ma-i-push sila sa dun sa sinasabing battle area o kung saan dun namin i-engage yung kalaban. So na-deploy kami doon ng 1 month sa FOD namin sa February 2020. Then after ko upo dun sa position ko na yon, nag-briefing ako about sa security and sa mga gagawin naming patrol at saka activities dun sa detachment na yon. So sa hindi inasahang araw, bigla kaming hinaras ng bandang alas 4 ng hapon nang hindi namin identified kung anong membro ng kalaban ang nagharas sa amin. So pagkatapos nun, nagkandak ako ng briefing sa aking mga kasama at kandakan namin ng combat patrol o i-recon ko yung area kung saan galing yung kalaban. So kinabukasan, nag-move kami. Ang dala ko palang tropa is ang SOG sa amin dati, ang Special Operation Group, yung mga commando na mga CAFGO at dating mga former rebel. So sila is mga matitinding pandigma ng kalaban na nag-surrender sa gobyerno para tumulong sa pagpugsa ng kanilang kasama at pababain. So after ng counter na yun, nagkandak ako ng briefing about sa kakandak namin activity kinabukasan. So nag-move kami ng madaling araw, isang squad. So habang nagkakandak kami ng patrol sa area, meron kami nakitang trackings ng nakapaa. So sinundan ng aking lead scout yung trackings kung saan papunta, yung direction ng trackings. So habang sinusundan namin yung trackings, dumadami yung nakikitang track ng mga kalaban. So pagdating namin sa taas, nakita namin doon sila nagtambay at doon galing yung nagharas sa amin ng hapon na yon. So inassist ko yung area. So talagang malapit sa amin at kitang-kita yung location namin doon sa nagpwestuhan ng kalaban. So after 10 minutes ng pag-scour namin sa area, so biglang may sumabog doon sa location namin. So medyo nung unang pag-assist ko, parang andun pa nga sila, talagang gusto kaming iwalop ng kalaban. So ang nangyari sa amin, nagwatak-watak kami kasi yung sa pagsabog ng di namin namalayan, natapon kami sa bangin. So nag-command ako na akyat kami sa taas, balik kami sa taas para makapag counter kami sa ng kalaban. Kasi ang plano nila is iwalop talaga kami doon sa area ng nalandminan namin. So yun, umakyat kami ulit sa taas at nag-reply kami sa ng kalaban. So yun yung pinakaisang hindi ko makalimutan kung paano i-survive yung time na yun, kasi alam ko na nasa dihado kami na part nun. So nag-suggest naman yung yung mga kasama ko kung ano yung gagawin. So bilang isang platoon leader, so nakinig naman ako sa mga suggestion nila kasi dati na silang nasa gera. So ang ginawa namin is nag-backtrack kami o tumawag ako sa pinanggalingan namin FOD para i-support kami. So pagkatapos nun,
nag-backtrack kami doon sa kwan, extract kami papunta doon sa location namin kung saan nandun yung mga kasama namin. Tapos pagdating namin doon yun, medyo nakahinga ako ng malalim kasi kasi andun na yung mga kasama namin na tutulong. So ang lesson learned lang na nakita ko doon is dapat anytime talaga wag magkumpiyansa. Wag magkumpiyansa anytime, lalong-lalo pag may mga makikita na kayong mga trackings ng kalaban. Kasi ibig sabihin nun is andun lang sila at may mga possible pa na plano na gagawin nila. At ang pinaka-importante doon, dapat maging alert. At sa mga tao na dadalhin, dapat talaga is alam mo yung galawan nila. Hindi lang yung basta magpili ka ng tao, dadalhin mo sa combat operation. So yun yung mga isang nakita ko na pagkakamali ko nun. Then, isa pa is yung communication. At mga expertise na makasama. So mga dala kong kasama is walang expert sa radio, walang expert sa medical. So yun yung isa kong mga nakitang lapses nung time na yun. So dapat sa susunod na yung mga kabanata ng kung sino man yung makapag-experience ng ganung bagay, kailangan unahin muna yung mga importanteng bagay na gagawin bago umakyat o sumabak sa operation. So pangalawa naman na encounter ko na hindi ko makalimutan is nung na-designate ako na ako yung mag-conduct ng strike operation sa main effort. So ang body ko nun is yung 2nd SRB, isang section ng 2nd SRB. So nag-LD kami ng 1200 from sa CP ng Alpha Company namin papunta sa target. So yung experience ko doon is very talaga, mahirap yung terrain, yung dinaanan namin. Kasi pag LD pa lang namin, madilim, wala kang makita. So bilang isang platoon leader, so dapat gampanan mo yung mission na ibibigay. So nag-move kami ng 1200 papunta sa target. Yung layo ng target mula sa nag-LD namin is 1 click lang. Pero yung dadaanan namin is mahirap yung terrain kasi bato-bato siya at maakyat, mataas. So nag-move kami, so nahirapan kami. Grabing hirap namin sa pag-akyat ng bundok kasi madilim. Kailangan namin makarating doon sa area ng before magliwanag para hindi kami makompromise. So nakarating kami sa target ng before 5. So ino-OP namin yung kalaban. So positive. Then nag-text yung batcom sa akin na nag-move na yung kalaban. So ang plano ko para ma-secure talaga yung area, iniwan ko yung isang section ng 2nd SRB sa main objective talaga namin na binigay. At ako naman is sinundan ko yung location na binigay ng batcom ko. So pag move namin, nakita ko yung trackings ng kalaban. So sinundan namin yung trackings. So nakahalata sila. So parang tatakas sila. Ang deception ng kalaban, hindi makita yung trackings nila kung makadaan sila sa damo kasi binabalik nila. May nahuhuli na isa. Tapos binabalik yung trackings ng mga kasama nila. Nasundan namin is may isang bahay, may nagluluto. So akala ko yun na yun, andun na sila tutuloy. So nagkomanda ko na mag-skirmish kami, then mag-position, pinahit ko yung high ground para i-clear namin yung bahay na yun. So pagdating namin doon, may nabutan kami na isang babae, nagluluto ng bagong kanin, tsaka marami. So yun pala yun, yung kakainin na pala nila dapat na kukunin ng nasundan namin na trackings. Then in-scour namin yung area, may nakita kaming mga backpack, backpack ng mga kalaban. So yun, doon na kami na mayroon nga, positive nga talaga at andun lang sila sa paligid. So habang nag-scour kami, mayroon kaming nasundan ulit na trackings na mga more or less 10 nga taga-tao. So yung bahay na yun is nagpaiwan ako ng isang team para interrogate at scour pa yung area. So nag-move kami, sinundan namin yung trackings ng kalaban. So pagdating naman ng nagbigay ulit ng location ng aking batcom, location ng kalaban. So pag
plot ko sa mapa ko, sa Alpine Quest ko, nakita ko is 100 meters na lang. So sabi ko malapit na sila. So ang ginawa ko is ipinalert ko na yung tropa, then pinasecure ko na yung area para in case man na mayroon silang advance, bali hindi kami maunahan. So paglapit namin sa target, nalapitan namin ng 50 meters. So andun pa rin sila, hindi pa rin sila umalis. So ang ginawa ko is dinikitan pa namin habang hindi sila nakakalata. So nagdikitan namin ng 10 meters yung kalaban. So yung lead scout ko, pagtingin niya andun sila, pahinga. So ibig sabihin hindi nila kami nahalata na dumidikit pala sa kanila. So yun, so after that na encounter na kami. Then after ng how many minutes ng encounter, naka-recovered kami ng high power firearms. And then sa pag-scour namin sa area, meron kaming mga na-captured na mga kalaban. So ang ginawa namin, in-entertain namin sila, dinala namin sa safety na lugar. Then tinawag namin sa ISTO para ma-interrogate at matulungan kasi gutom na gutom sila. So binaba namin, pinakain at binihisan sila. Then pinagpahinga muna kasi alam namin yung hirap nila. So bilang isang sundalo, hindi naman namin intensyon na saktan kasi alam namin nalinlang lang sila sa mga propaganda ng kalaban. So yung experience ko doon is nakita ko rin na kaawa-awa talaga yung mga kalaban, lalong-lalo is mayroon mga medyo mga bata pa. Nasa tamang edad pero medyo wala silang pinag-aralan. So madali lang sila nalinlang. So ginawa namin is over namin sa tinawag namin sa TCP namin. Pinalam namin na meron kami na-captured. So kinuha ng namin ng TCP. Then yun nga, binigyan ng magandang treatment sa kanila. Then sa akin naman, bilang platoon leader, ang experience, ang hindi ko talaga makalimutan dun is yung paano mag-deploy ng tropa. Paano mo i-deploy yung tropa mo. I-secure sila habang nag-encounter, habang ongoing yung firefight. So kailangan din na mag-ingat tayo kasi siyempre isa lang ang buhay natin. Tapos yun, after that after namin na clearing kami, so yun, meron kaming naka-recover na 6 na firearm at 3 captured, enemy captured. So yun, yun yung resulta ng isang accomplishment namin sa unit namin, sa bilang effort din ng mga kasama ko at effort din ng unit namin, headed by ang lalo sa aking battalion commander na si Lieutenant, tsaka yung effort ng buong brigade at division namin. Maganda yung resulta ng mga namin encounters. Sa akin naman, sa pagdadala naman ng tao sa encounter na hindi ko makalimutan is yun nga, yung dapat kailangan mo silang pakisamahan din, alamin din kung ano yung mga problema nila, ano yung mga kailangan gusto nilang gawin para mahimural sila. Kasi kung puro lang galit or operate, meron din, siyempre tao lang tayo, medyo meron din silang pagtatampo minsan. So ang ginagawa ko na para is pinapauwi ko sila, then minsan nagbabanding kami para ma-enjoy din nila yung bilang isang taga bundok o nagpipild. So sa admin naman is ang hindi ko karanasan, hindi ko makalimutan is yun nga, nagkakantak kami ng social minsan na nagbabanding kami, naglalaro ng mga basketball at para malibang din ang bawat isa sa amin. So yung sa accomplishment na
accomplishment sa aking unit na hindi ko makalimutan is yun nga, so yun is malaking pasalamat din ng unit namin, lalong-lalo sa mga kasama ko at sa ibang mga tumulong at sa mga intel units na nag-effort para ma-accomplish namin yung mission namin. So yun, malaking ang resulta ng encounter namin is major engagement. Also isang malaking karangalan din na binigay sa unit namin yung encounter namin yan. So ang pinaka mahirap at pinaka drama na araw ko nung nasa field ako is yung malayo ka sa pamilya, lalong-lalo nung na-assign ako sa FOD namin, yung sa Forward Observer Detachment. So yun is isang araw bago ka makarating doon. Then yung usapan doon is 1 month bago palitan, 1 month yung palitan ng tropa. So yun, grabing tiis talaga doon. So, bilang isang sundalo naman, so kailangan mo panindigan yung trabaho mo. So yun yung pinaka isang mahirap at pinaka drama ko na buhay nung andun ako kami sa field. Kasi wala kang ibang libangan doon kundi magpatrol, magkwentuhan sa mga tropa. Then ang ginagawa ko na lang is nagkakanta ako ng lectures sa bawat isa. Nagle-lecture ako kung ano man yung alam kong mga is nagle-lectures ako. Tapos yung mga kasama ko rin dati na galing sa sa kabilang mga FR, former rebels, nagkukwento rin sila kung ano yung mga karanasan nila at ano yung mga titipis na ginagawa nila. So yun, malaking tulong din sa akin para ma-assist ko yung situation sa field. So ang pinakamasaya naman na bagay nung nandun ako sa field is yun, masaya talaga pag nasa field ka kasi yung tropa mo, lalong-lalo pag magkakasama kayo, nagja-jamming kayo. So masaya at lalong-lalo pag walang problema, walang mag-operate, makababa. Ang pinaka-main doon na purpose ko is may baba ko sila na buhay at walang masaktan kasi lahat naman tayo is may pamilya. So kailangan talaga ng ingat, lalong-lalo sa nasa field tayo. So yun, yung masaya ko na time is yun, yung nag-happy kami doon. Minsan, pag bumababa kami sa CP namin, binibigyan kami ng time ng aming Batcom at financial para i-refresh namin yung kanya-kanyang mga sarili namin. So yung about naman sa training, na hindi ko makalimutan na aking karanasan is yung mga major events mga major events ng training namin, lalong-lalo yung sa mga runs, then mga field training exercise. So very challenging talaga kung kamali ka man or may magawa kang offense, so mafe-field ka. So grabing ingat talaga sa mga bawat galaw. At kailangan talaga doon is makinig ka at sumunod sa mga SOPs na pinapatupad ng school. So sa akin lang, ang mapapayo ko sa mga kabataan bilang isang sundalo na nagsiservisyo is dapat magkaroon kayo ng disiplina sa bawat isa at respeto, lalong-lalo sa mga magulang. Dahil walang magulang na gustong mapahamak ang mga anak. Kasi ang magulang is, ang gusto nila is mabigyan ng magandang buhay ang mga anak nila. So bilang isang kabataan na tinaguri ang pag-asa ng bayan is kailangan natin gumawa ng mabuti at tama para sa ganoon maging ligtas tayo at matulungan natin ang ating kalikasan. So maraming paraan para tumulong or ipakita sa ating kalikasan na bilang isang kabataan is pag-asa ng bayan. So maraming programa. Pwede kayong sumali sa ROTC, mag-enroll sa ROTC para matutunan nyo ang basic discipline at saka mga military discipline. So yun is malaking tulong nun para start sa isang buhay mo kung paano mo i-handle ang buhay mo sa tamang pamamaraan. So
kailangan natin gumawa ng tama at maiwasan ang mga masasamang gawain. Yun pa lang is malaking tulong na yun sa ating kalikasan bilang isang kabataang Pilipino. So, bilang isang sundalo, hinikayat ko kayo na mag-join sa Philippine Army or any branch of service para makapaglingkod at makatulong sa pagpugsa ng mga kasamaan dito sa ating bansa. So, yun lang po. Maraming salamat.